Yan, so nireview natin. Ito siya mga sir. Fuel pump. Yan, namamatay pagka inaapakan. Ayan, pero maandar na siya. Namamatay-matay lang daw. Tapos minsan humihina. Yan, sa gas. Ayan, symbol. Tapos yung isa na ayos natin. Ito namang isa. Ilalabas natin yan. Sa dulong yan. Yo, what's up? Automatic Works. May customer tayo ngayon na Hyundai Accent 2012. Okay? Manual transmission yan. Manual siya. Re-reviewin ko lang dahil kanina nakita ko na, tingnan ko na. Ayan. So pag manual, walang nakalagay ng PRND. Nagtataka ako kanina kasi pagka pina-start ko, yung check engine, kahit hindi yung start namamatay. Pero hindi yung start, nagka-crank lang. Pagka nagka-crank kasi, pwede nating tingnan dyan, camshaft sensor, crankshaft sensor, fuel pump. Basta nagka-crank, pero hindi ayaw magtuloy. Pagka crankshaft sensor sira, hindi yan aangat. Ito, itong ano na to. Pero pag buhay ang crankshaft sensor, umaangat yan pagka kinakrank mo. Okay, tapos may dalawang klase ng cranking only. Yung singaw na pagka-crank at yung crank na galit pero hindi may start. Dalawang klase yan. Malalim na theory din yun. Doon sa dalawang yun, galit na cranking at yung parang singaw lang na cranking o basyo na cranking. Okay? Nag-scan ako kanina, may mga fault code na lumabas, although nakita ko naman doon may open wires. Pero hindi siya dahilan para hindi mag-start yung sasakyan. Manual pa ito mga sir. Ngayon, in-scan ko kanina, dinilit ko yung fault code. Normal, pag delete ko, walang natira, na-delete lahat ng fault code. Ngayon, pina-start ko. Hindi pa rin siya umi-start nung kanina. Ngayon, subukan natin i-start. Okay? So, makikita nyo lahat kung anong ginawa ko. On natin, so naka-on, start. Yun, umandar siya. One click, bigyan natin ang revolusyon. Yun, nagre-revolusyon siya mga sir. Isa pa. Yun, nagre-revolusyon siya pero parang mahina. Sabagay, manual naman to. Okay, off natin. Kanina hindi siya nag-start, cranking lang. Ang theory ko kanina, fuel pump motor. Pwedeng fuel pump motor pero hindi rin nangyari. Dahil kung fuel pump motor, hihina ang cranking niya. O di kaya minsan parang nabubulunan, ganon. Tiningnan ko to, baka hindi naka-neutral naman. Ngayon, punta tayo dun sa harap para makita natin kung anong tiningnan ko Kasi tiningnan ko na yung ECU. Yun. Dito tayo sa harap. Ito, lumabas na fault code to. Yan, injector. Siguro, inayos nila pero hindi na-scan. Okay lang yun, lalabas. Aandar pa rin yun, kahit sira yung isang injector. Basta yung tatlo good. Tapos yung ignition coil, buo lahat. Gumagana, aandar yan. Pero hindi yan dahilan na hindi siya andar. Okay? So, labas natin yan. Alternator, hindi dahilan na may mga dugtong dito na hindi siya andar. Okay? Tapos, kahit nagpalit na ng alternator, hindi dahilan yon. Dito tayo sa ilalim, wala akong nakitang major dito na problema. Sa throttle body, dito wala akong nakitang nabunot. So, tinusok ko na kanina to bago ko pina-start ulit. Yung ECU ni sir, manual yan, nakatakip na, binuksan ko lahat yan, walang sira, walang sunog sa loob, walang visible na nag-uling siya, ganon. Mahina yung battery, hindi naman, sakto naman siya. Ngayon nagpunta tayo dito. Ayan, tiningnan natin lahat ng fuse. Yung injector fuse, ito. Tingnan nyo lang sa guide. Mayroon ng guide sir. Hawakan mo ito susi sir. Ito yung guide. Yan lang, kinuha ko. Nakita ko yung may injector yan. So, hinanap natin yung injector dyan. Pagka kasi pumutok yan, yung fuse na yan sa injector, hindi andar ang sasakyan. Kahit malakas, good ang ECU, hindi andar. Dapat, yung injector fuse, ibaon mo na maigi. Pero lahat naman kanina, nung tinignan ko, okay lahat, nasa maayos. Yung relay nga lang ni sir, medyo yan medyo butas-butas na, pero hindi siya dahilan na hindi andar. Bakit? Nakatutok lang siya ngayon sa horn, sa ito, ano ba to? Aircon. Ito sa radiator. Yan, sa pan lang siya. Tapos sa headlight. Dito sa fuel pump, dito ako nag-focus. Yan, na-check ko na lahat ng fuse.
Lahat ng yung ito ng fuse, blade fuse, tapos yung cartridge fuse, okay lahat. So tiningnan ko rin to, itong mga link yung sa ilalim, link na yon. Yan o, tiningnan ko bago pinaandar. Sinilip ko baka may putol. Yan, link yan nasa ilalim. Mga fuse din yan. Malalaking fuse yan. Meron yan nakalagay dito, yan. Ayan o, DSL, ABS, yan, ibang ko. Ano to, tapos may pan, tapos may manibela. Yan, buo naman siya lahat, wala akong nakitang pumutok. Malataas na fuse yan, no? 120 amperes yan, 125 amperes. Dito wala akong nakitang naputok. Dito buo lahat. Eto sa fuse, sa relay ni sir, open. Ayan, magbukas nga yan baka basa. Pero hindi siya dahilan, dahil nasa horn lang siya, wala siya sa starting system. Maliban lang dito nasa dulo yung may check engine na to. Yan o, ito yan yung itim, fuel pump yan. Ngayon pag diniinan mo yan, pakinggan mo yung sasakyan. Kung pagka-on ng susi, tutunog yung fuel pump, gaganon. Tapos yung ito, yan yung throttle body, tutunog yan. Dapat magbubukas yan. Pag nagbukas yan mga sir, aandar ng sasakyan, good ang ECU, gumagana yung fuel pump. Pero pag yan hindi tumunog, ito, hindi yan tutunog. Inon mo yung susi, tumunog yung fuel pump, ito hindi tumunog. Hindi yan sumipol. Accent ang pinag-uusapan natin na hindi ibang sasakyan. Accent. Pagka hindi sumipol yan, hindi andar yan. Sira ang ECU kung yan ay walang pinutol. Galing dyan papuntang ECU at wala siyang fault code ng throttle body. Pagka hindi tumunog yan, yung ECU may problema. 2 beses ko na encounter yan. 3 pa nga. Yan ang isa ko. Tapos dito na ako nag-focus yan. Tinanggal natin to. Yan. Tinanggal tapos ginalaw bago natin pinaandar. Eto. Hindi ko alam bakit nasisira agad to. Yan. Omron. Original to. Original tingin ko. 30 amperes lang oh. Parang ano lang din to. Parang boss pwede to. Parehas lang to ng yan 87 out. 86, 87, 85, 30. Pareho lang oh. Pwede rin tong ilagay dito yung boss. Ang boss naman ay 30 amperes din. Yan, pwede yan. Pwedeng palitan ng boss yan. Pero ito, sunod lang tayo kasi original yan. Marami naman to sa tindahan. Okay? So ngayon, testingin natin paandarin. Suksok natin yan. Pakinggan natin kung umiikot nga. Sige nga sir. Bakit tayo mag-iwahiwalay? Kasi nang problema na si sir dito. So ako naman wala akong clue kung anong sira na ito. Sige, on lang muna sir. Pakinggan natin yan. Pakinggan natin yon. Tumunog. Tumunog din. Pumitik siya. Tumunog doon. Ulit nga sir. Off. On sir. Ayun. Tumunog. Hawakan nyo lang. Tutunog yan. Parang. Off ulit sir. On mo ulit. Hindi gumana. Off. On. Start. Ayun. Mandar na siya. Yun lang oh. Ito ang nawala. Kanina. Yan oh. Hindi ko alam kung naglulos o kulang lang sa spray. Yan. Patay. Oo, di ba? So dapat sa ganitong edad medyo wala naman sa edad, nasa paggamit. Kunyari, gamit na gamit lagi yung sasakyan. Mauna siyempre masisira yung mga relay kasi may mga contact points to mga relay, ayun masisira agad yan. Yung mga fuse, yan, alaga lang kayo sa spray ng mga butas. Hindi kaya lagyan nyo lang mga grasa konti dito sa dulo para hindi siya magsusunog. Lagyan nyo lang konting grasa, lubrication bago isuksok. Okay, so saksak natin ulit, tapos papa-start natin ulit kay sir. Baka hindi na ulit umi-start. Yan. Tusok. Sige sir. Start mo. Yun. Ayos na mga sir. Mandar na. Alright. Okay. So sir. So umandar na siya. Ayusin lang natin yung relay. Dahil lahat ng relay yan medyo open na. Tapos yung isang relay napansin ko dito. Yan. Isa din yan sa hindi andar. Kung nakita nyo yan. Nagkalihis-lihis na. Binunot ko yung mga relay lahat. Yan, yung isang relay oh.
Ito, kung nakita nyo, binunot natin. Binunot din natin itong isa. Nagkalihis-lihis. Ayan o. Yan. Okay, yan, lumihis. Ito isa. Tusok natin yan. Yan, yung isa lumihis. Dalawa talaga. Alright, so ayusin natin yan. Yan, kung nakita nyo, lumihis yan. Isa din po yan sa dahilan na hindi andar po yung inyong sasakyan. So, itusok natin na maigi yan. Yan, so nireview natin. Ito siya mga sir. Fuel pump. Yan, namamatay pagka inaapakan. Ayan, pero maandar na siya. Namamatay-matay lang daw. Tapos minsan humihina. Yan, sa gas. Ayan o, symbol. Tapos yung isa na ayos natin. Ito namang isa. Ilalabas natin yan. Sa dulong yan. Yun mga sir. Yan, nilabas natin. Lagyan ko lang na alambre kasi bumaon. Yun yung dalawa. Pagkakaalam ko kasi ito sa original na relay yan. Itong gitna, trigger yan. Yung positive, ito, tapos yun. Yan, positive 30. Yan o. 30, positive yan. Ito, switch to. Diretso sa switch. Positive, negative din to. Switch, taka ground. Itong dalawa dito. Kaya ito malaki ang posibilidad nito. Na ito talaga. Ang isa pa sa sira nito. Yan o. Labas natin, tusok natin to maigi. Yun. May kabit na natin mga sir. Off ulit. Yan. Yan, naikabit na natin yung relay. Ito. Naayos na rin natin sa ilalim. On ulit sir. Start. One click. One click. Kanina namamatay-matay pag nirevolusyon. Right mo sir. Okay. Okay. Wag na, hayaan mo lang mamatay. Hayaan mo na namin mamatay mga 1 oras. Hayaan lang namin maandar. Okay. 1 oras na. Hindi na siya namatay. Bilis yun eh. Ha? Oo. Saglit lang ba to? Namamatay? Hindi, ano, yung socket. Pero tinukso ko na maigi eh. So ito hindi na. Ito lang mga butas. Ito lang mga bukas eh. Opo, mga bukas. Tapos yung mga fuse na yan oh. Kayo, bahala kayo. Magpalit kayo kung gusto nyo. O, labas mo na. Test drive mo na yan. Ayos na to. Pwede na kayo test drive mo sir. Yan, 1 oras na. Oh? Revolution ulit. Ano pakiramdam mo pag nag-revolusyon? Okay na? Medyo kumakagat na? Kumakagat? Yan, relay lang. So baka mauwi pa sa 40,000 o 45. Yun. Yun. Okay. Ayos na, kumakagat na. Alright, so natapos din ang aming pag-iingay. Okay na, maingay ka na daw. Alright, pwede na. Pwede na ulit bumiyahe si sir. Accent 2012, manual transmission. Cranking lang siya. Ngayon okay na.